Alam mo na noon pa man ay may lihim na pagnanasa na si Jessica kay David. Ngunit bakit ka pumayag na ikasal siya sa isa mong anak? Galit na buliyaw ni Miranda sa kanyang asawa. Pwede ba, Miranda? Tumahimik ka na. Si Kim ang pinili niyang pakasalan upang maisalba ang kumpanya. Kaya't wala kang karapatan na pangunahan ako kung sino ang dapat na maikasal kay David. Siya ang may karapatan na pumili ng kanyang magiging asawa. Hindi ka ba naawa sa anak mo? Ikaw ba, naawa sa anak ko? Itinuring mo ba talagang anak si Kendra? Balik na sumbat ni Leonard sa kanyang asawa. Hindi nakagalaw si Miranda dahil sa tanong ng asawa niya. Pero alam mong mahal ni Jessica si David noon pa man. Anong gusto mo? Babaliin ko ang desisyon ni David na si Kendra ang nais niyang pakasalan dahil mahal siya ni Jessica. Nag-iisip ka ba? Ang puso ng anak natin ay nasasaktan dito. Pero, Leonard, kawawa naman ang anak ko, malungkot na sabi ni Miranda, habang ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Mas kawawa tayo kung babagsak ang kumpanya, Miranda. Yan ang ilagay mo sa kokote mo. Napabuntong hininga si Leonard nang talikuran siya ng kanyang asawa at umakyat ito sa kwarto ng kanilang nag-isang anak. Ikalawang asawa na ni Leonard si Miranda at nag-isang anak nila si Jessica. Ma, gumawa ka ng paan. Please ayokong makasal silang dalawa. Ako lang ang babae para kay David, ma, at hindi si Kendra. Umiyak na sabi ni Jessica sa kanyang ina. Ang kanyang boses ay puno ng pagkabigo at takot. Tahan na, Jessica. 2 taon lang, at maghihiwalay din sila dahil yun ang kasunduan nila. Sagot ni Miranda, sinusubukang kalmahin ang kanyang anak. Pero, ma, paano kung na-inlove si Kim kay David, at ganun din si David? Ikamamatay ko siguro kung mangyari yun, ma. Ngayon pa lang, para na akong sinasaksak ng pauli-ulit dahil sa sobrang sakit. Ang kanyang tinig ay puno ng pagdaramdam. Makakaya mo yan, Jessica. Kumapit ka lang sa pangako ni David na hindi siya may in love sa kapatid mo. Humagulgol si Jessica habang yakap siya ng kanyang ina. Umaasang makakahanap sila ng solusyon. Samantalang sa opisina ni David, siya ay nakangiti habang pinagmamasdan ang larawan ni Kendra sa kanyang cellphone. 1 year is enough to make you mine. Ang kanyang isip habang nakatingin sa hawak niyang cellphone, puno ng pag-asa at determinasyon. Parang tinamaan ka na sa babae niyan. Ah, nakangising sabi ni Jason habang nakasilip sa hawak na cellphone ng kaibigan. Mukhang seryoso ka na sa kanya. Das bliyeway siya ang pinili ko para pakasalan. Imbes na ang kapatid niya na alam kong may gusto sa akin. Sagot ni David, ang kanyang boses ay puno ng tiwala. Iba ka talaga pag pumili. Hindi lang siya maganda't sexy, mukhang tigre rin siya. Dahil sa nakatikwas niyang kilay diyan sa phone mo, natatawang puna ni Jason sa kilay ni Kendra, na tila nagbigay ng dagdag na sigla sa usapan. I don't care kung tigre or what siya, basta sa akin lang siya at hindi siya mapupunta sa iba. Nakangiti niyang sabi, puno ng pagmamalaki at pag-asa para sa kanilang hinaharap. Pero, sigurado ka ba na may in love siya sa'yo? Anong tingin mo sa akin? Mahina na pagdating sa babae? Tanong ni Jason, nag-aalala sa kaibigan. Hindi naman, pero mukhang mahihirapan ka sa isang yan. At yan ang gusto ko sa isang babae. Yung mahihirapan muna ako bago ko siya maangkin. You know me, bro, ayoko sa babaeng akong hinahabol. Sagot ni David, may ngiti sa kanyang mukha. I know you. Kaya nga sana, tulad mo, magustuhan ka rin niya. Tugon ni Jason, umaasang makakahanap ng tamang pagkakataon ang kanyang kaibigan. Sinisiguro kung wala pang 1 taon, magugustuhan na niya ako. Ikaw ang bahala, sabi ni David, puno ng kumpiyansa. Basta tawagin mo lang ako pag kailangan mo ng tulong. Alice, Jason, sagot ni Jason, nag-aalok ng suporta. Salamat, bro, sagot ni David, nagpapakita ng pasasalamat sa kaibigan. Sa bahay ni Kendra, isang malakas na sampal ang natanggap niya mula sa kanyang madrasta. Ang kapal naman ng mukha mo, para akitin si David. Alam mong gusto siya ng kapatid mo, pero inahas mo pa rin siya. Galit na sigaw ni Miranda sa dalaga. Ang kanyang boses ay puno ng puot. Napahima si Kendra sa kanyang mukha, dahil sa lakas ng sampal ni Miranda, at sigurado siyang namumula yon. Tapos ka na. Pwede na ba akong umalis? Walang ganang sabi ni Kendra sa kanyang madrasta. Tila hindi na siya natatako. Kahit kailan, wala ka talagang modo. Sana namatay ka na lang nang naaksidente ka, para wala na akong problemahin pa. Galit na sabi na madrasta. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa gali. E di ipagdasal mo ulit na kung maaari. Maaksidente akong muli, para sumaya ka naman kahit konti. Sa kapag namatay ako, sigurado akong babalik ako rito sa lupa at ikaw ang una kong sisingilin,
at isusunod ko ang abnormal mong anak. Nakangising sabi ni Kendra, puno ng puot at paghama. How dare you, akmang sasampalin ulit ni Miranda ang dalaga. Ngunit umiwas ito kaya ang ending ay sumadsad sa sahig ang ginang, na lalo pang ikinagalit nito. Oops. Sorry, hindi ko sinasadya, be. Nakangiting sabi ni Kendra, bago tinalikuran ang ginang habang si Miranda ay halos kainin na siya ng buhay sa gali. Pagdating ni Kendra sa kanyang kwarto, siya ay nakangiti habang umuupo sa harap ng mesa na may mga picture frame na sinadya niyang ilagay doon. Ma, hanggat hindi ko nalalaman kung sino ang dahilan sa mabilis mong pagkawala, sisiguraduhin kong magbabayad sila ng mahal sa ginawa nila sa'yo. Galit na ani ni Kendra. Ang kanyang isip ay puno ng plano para sa paghihiganti. Ma, anong nangyari sa'yo? Ba't ganyan ang buhok mo? Nagtatakang tanong ni Jessica, naguguluhan sa itsura ng kanyang ina. Nagtatanong ka pa. Ano sa tingin mo nangyari sa akin? Naiinis na sabi ni Miranda sa anak. Ang kanyang tono ay puno ng pagdaramdam. Walang hiyang Kendra yan. Pagbabayaran niya ang ginawa niya sa akin. Galit na ani nito. Hinipan pa niya ang kanyang tuhod dahil namumula yon. Alam kong mahina lang ang pagkakasadya mo sa sahig, dahil alam ko naman na puro arte lang ang ginawa mo. Pangbabara ni Jessica sa kanyang ina, hindi na makatiis sa sitwasyon. At yan pa talagang sasabihin mo sa akin. Hindi mo man lang ako ipagtanggol, sagot ni Miranda. Ang kanyang boses ay nagiging mataas sa gali. Ma, wala na si Kim dito, nasa kwarto na niya. Alangan namang pupuntahan ko siya doon para awayin. Di dalawa pa tayong lumanggoy sa sahig. Maktol ni Jessica sa kanyang ina. Ang kanyang tono ay puno ng inis habang tumatayo si Miranda. Ngunit nang bumukas ang pinto, kaagad na umarte si Miranda na animoy nasasaktan nang makita ang asawa niyang pumapasok. Aray, ang sakit, anya pa nito. Ang kanyang mga luha ay tila totoo. What happened to you? Ba't ganyan ang itsura mo? Nag-aalalang tanong ni Leonard sa asawa. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabahala. Tinulak siya ni Kendra, Dad. Nagali siya nang pagsabihan siya ni Mommy. Nagsusumbong na ani ni Jessica sa ama. Umaasang kakampihan siya nito. Ano ba kasing ginawa mo't itinulak ka niya? Seryosong tanong ni Leonard. Ang kanyang tono ay nagiging matigas. Dad, huwag mong sabihin na kakampihan mo ang babaeng yon. Hindi mo ba nakikita? Sinaktan niya ang mama ko. Naiinis na ani ni Jessica. Ramdam kasi niyang mas kakampihan pa ng kanyang ama si Kendra kesa sa kanyang ina. Halika, tumayo ka, utos ni Leonard. Agad na kumapit si Miranda sa kamay ng asawa at umaktong sobrang nasasaktan siya sa ginawa ni Kendra sa kanya. Umaasang makakakuha ng simpatiya. Alam kong hindi tama ang ginawa ni Kendra kung totoong tinulak ka niya. Pero alam ko rin na hindi gagawa ng ikakasira niya si Kim kung wala kayong ginagawa sa kanya. Tandaan niyo na si Kendra ang nagmamay-ari ng bahay na ito dahil sa kanya ito iniwan ng kanyang ina at nakikitira lang tayo dito. Kaya sana isipin niyo, yan bago kayo gumawa ng gulo. Sabay talikod ni Leonard sa dalawa. Kilala na niya ang asawa at ang anak nito. Lalong kilala niya kung anong tunay na ugali ng nag-iisang anak niya kay Annabel. Mula sa taas ng hagdan, mabilis na bumalik si Kendra sa kanyang kwarto. Ako ang nagmamay-ari sa bahay na ito. Hindi makapaniwalang sabi ni Kendra. Wala siyang kaalam-alam na ang bahay na inangkin na madrasta at kapatid ay sa kanya pala nakapangalan. Ma, anong gagawin natin? Hindi po pwedeng mapunta kay Kendra ang lahat ng ari-arian ni Daddy. Aano naman ako? May karapatan din naman ako sa ari-arian niya. Iyak na sabi ni Jessica, habang kaharap ang kanyang ina sa sala. Ang kanyang boses ay puno ng takot at pag-aalala. Pwede ba, huminahon ka nga muna, naiiritang sabi ni Miranda sa anak. Hindi tayo makakapag-isip na mabuti kung palagi kang maingay, naiinis na ani nito. Kailangan mong maaki si David sa lalong madaling panahon para pag nakuha ka na niya. Hindi na matutuloy ang kasal nila ng kapatid mo dahil kailangan na ikaw ang pakasalan niya. Dahil may nangyari na sa inyong dalawa. Napangiti si Jessica sa naisip ng kanyang ina. Ang kanyang isipan ay puno ng mga plano. Ang bilis mo talagang mag-isip, Ma. Alam mo ang talino mo eh. Dapat noon pa natin yan naisip, sagot ni Jessica, puno ng pag-asa. Kaya nga, kumilos ka na bago pa mahuli ang lahat. Utos ni Miranda. Ang kanyang tono ay nagiging seryoso. Yes, Ma, sagot ni Jessica, determinadong kumilos. Kinabukasan, dumalaw uli si David sa bahay ni Kendra. Pero pagdating niya roon, ay walang katao-tao. Oo, David, anong ginagawa mo rito? Tawag ni Jessica sa binata. Ang kanyang tono ay puno ng interes. Gusto ko sana makausap si Kendra, sagot ni David. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Si Kim, umalis siya eh.
May pinuntahan siya, pero sabi naman niya, babalik naman daw siya kaagad. Kaya pumasok ka na lang muna, doon mo na siya hintayin sa loob. Bakit walang katulong? Pinauna sila ni Mama, matagal na rin kasing hindi sila nakakapag-day off Paliwanag ng dalaga. Tumango lang si David at sumunod sa dalaga sa loob ng bahay. Dito ka lang muna, ikukuha kita ng snack sa kusina. Nakangiting sabi ni Jessica, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa plano. Thank you, sagot ni David, masaya sa alok. You're welcome. Iniwan na ni Jessica ang binata sa sala. Mabilis siyang kumuha ng juice at tinimpla ito. Matapos niyang haluin, ay may kinuha muna siya sa bulsa ng kanyang shorts at kaagad na hinalo niya ito sa inumin ng binata. Dala ang tray na pinaglagyan niya ng juice at sandwich, ay bumalik na siya sa sala. Mag-snack ka muna habang hinihintay mo si Kendra, alok ni Jessica, ang kanyang boses ay puno ng kasiyahan. Kinuha ni David ang baso na may lamang juice at inumin na sana ito nang biglang tumunog ang kanyang cellphone, kaya't binitawan niya muna ang hawak na baso bago tumayo't lumayo kay Jessica. Hello, sir. Nandito po sa opisina mo si Ma'am Kendra at hinahanap ka, balita ng kanyang sekretary sa kanya. Okay, papunta na ako. Sabihin mo, hintayin niya ako ha, sagot ni David, nagmamadali. Kapo, sir, tanong ng sekretary. Aalis ka na kaagad, tanong ni Jessica nang makitang kinuha ni David ang kanyang coat na nakapatong sa ibabaw ng sofa. Nasa opisina ko si Kendra. Doon ko na lang siya kakausapin, sagot ni David. Tumalikod na ito ngunit pinigilan ni Jessica ang kamay niya. Sandali, hindi mo pa naiinom yung juice mo. Sayang naman kung hindi mo inumin, ginawa ko yun para talaga sa'yo Nagtatampong sabi ni Jessica, umaasang mapapansin siya ng binata. I'm sorry pero nagmamadali ako. Sa susunod na lang kapag wala akong importanteng lakad. Kinalas na ni David ang kamay ni Jessica at iniwan na ito. Pagkaalis ni David, ay galit na inihagis ni Jessica ang baso na may lamang juice, kaya't nagkalat sa sahig ang mga bubog, dahil sa basag na baso. Hindi man ako nagtagumpay ngayon, sisiguraduhin kong makukuha na kita sa susunod. David, galit na sabi ni Jessica, habang nakakuyom ang kanyang mga kamao at umupo sa sofa. Bakit ka ba galit na galit? Kamusta ang pinapagawa ko? Nagtagumpay ka ba? Tanong kaagad ng kanyang ina nang tumawag ito. Umuwi na kayo rito at palinis mo sa katulong ang basag na baso dito sa sahig, sagot ni Jessica. Ang kanyang boses ay puno ng inis. What? Bakit? Anong nangyari? Huwag mong sabihin na hindi ka nagtagumpay, nag-aalala si Miranda. Hindi ba obvious, ma? Naiinis na ani ni Jessica. Kaagad na pinauwi ni Miranda ang isang katulong para linisin ang kalat ng anak niya sa malaking bahay. Samantalang sa opisina, pagdating ni David ay nakadekwatrong nakaupo si Kendra sa upuan niya. Kanina ka pa, kaagad nakuha niya ang pansin nito, na nakasuot lang ng maiksing shorts, si Kendra, kaya kita ni David ang makinis na legs ng dalaga. Kaagad na napalunok siya ng laway, dahil sa nakita. What the? Nahihirapan, anya sa sarili ng mag-iba ang pakiramdam niya. Saan ka ba galing? Kanina pa ako nandito. Umpuntahan kita sa inyo, dahil akala ko nandun ka. Pero wala akong taong naabutan doon maliban lang kay Jessica. Paliwanag ng binata na animoy takot sa dalagang kaharap. Tumaas ang kilay ni Kendra at seryosong tinignan ang binata na kaharap niya. Walang katulong. Siya lang mag-isa doon. Sigurado ka. Tumango si David sa dalaga na ikinasama ng mukha nito. Talagang hahanap sila ng paraan para hindi matuloy ang pagpapa. Akasal mo sa akin, ano? Nung una ay hindi agad maintindihan ni David ang ibig sabihin ng dalaga. Pero nang sabihin nito na ngayon lang nawalan ng katulong ang kanilang bahay, ay naghinala na rin si David. Hindi mo man lang ba inumin ang juice na tinimpla ko? Ginawa ko pa naman yan para sa'yo. Napapikit si David at napabuga ng hangin nang maalala ang sinabi ni Jessica kanina. Oh, bakit? Nagtatakang tanong ni Kendra sa binata. Nothing, gutom lang siguro ako. Wala pa kasi akong kain Samahan mo akong kumain. Hindi na nakapag-react si Kendra nang hilahin na siya ng lalaki palabas ng opisina. Saan tayo pupunta? Tanong ni Kendra habang naglalakad. Sa restaurant kung saan ako palaging kumakain. Hindi na nag-inarte pang dalaga ng pagbuksan siya ni David ng pinto. Diretso na siyang sumakay at hinintay ang binata na pumasok rin. May I remind you ha, hindi ako nandito para makipaglandian sa'yo. May importante lang akong sasabihin kaya ako napunta sa kumpanya mo. Kaagad na ring sabi ni Kendra sa binata. I know, and I reminded you that kaya lang naman tayong magpapakasal, dahil sa negosyo. So wala tayong problema. Ano pa bang inaalala mo?
Gusto kong makasal na tayo kaagad nang wala ng Jessica pang abala sa'yo. Diretsong sabi ni David. It's okay for me. Ikaw ang magdesisyon kung kailan mo gustong magpakasal tayo. Tumango lang si Kendra sa binata at hindi na nagsalita pa dahil yun lang naman ang kailangan niya sa lalaki. Habang sa bahay nila Kendra, ay nagkasagutan na naman ang mag-ina. Hindi mo kasi ginalingan ang pag-aarte mo. Paano mo makukuha ang lalaking gusto mo kung hindi ka umarte na maayos? Bulyaw ni Miranda sa anak niya. Yun na nga eh. Muntik na sana kung hindi lang tumawag yung buwisit niyang sekretarya. Naiinis na sabi ni Jessica. Kailangan madaliin na natin ang plano natin. Hindi pwedeng hindi ikaw ang may kasal kay David. Masisira ang plano natin. Mag-isip muna tayo ng magandang plano para diyan. Tumango si Jessica sa kanyang ina't hinayaan itong gumawa ng ibang plano para maikasal siya sa lalaking gusto niya. Maraming salamat, Ninong. Tatanawin kong utang na loob ang pagtulong mo sa akin. Basta't ikaw na ang bahalang magsabi sa magulang mo. Tatandaan mo na iba pa rin ang mag-asawa ka na may blessing ng mga magulang mo. Anya ng kanyang ninong na Judge. I know po, pero magpapakasal naman po kami sa simbahan pagdating ng tamang panahon. Sagot ni David. Mabuti yan, mas maganda pa rin yung ikasal kayo sa simbahan. Makakaasa ka po na totoo pa rin ko ang pangako ko sa'yo. Ninong, alis na po kami. Tuluyan nang umalis ang dalawa sa opisina ng ninong ni David. Habang nasa kotse, hindi maiwasan ni Kendra na tignan ang daliri niyang may diamond ring. Napahanga pa siya sa binata, dahil may wedding ring agad itong nabunot nang ikasal sila sa George. Habang si David ay lihim na sinusuportahan ang asawa na tahimik lang habang haplos ang suot nitong wedding ring. Do you like that? Tukoy niya sa singsing na nasa daliri ng asawa niya. Yee, maganda siya't halatang mamahalin. Binili ko pa yan sa ibang bansa at palagi ko yang dala kahit saan ako magpunta. Sagot ni David, ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Tumango lang si Kendra at hindi na nagkomento pa. Pagdating niya sa bahay, niyaya niyang asawa na pumasok muna. Kahit matigas ang puso ni Kendra, kinakabahan pa rin siya, pero hindi niya yun iniintindi. Gusto niyang ipamukha sa kapatid na asawa na siya ng kinababaliwan nitong lalaki, at ayaw niyang may ibang babae pang lumapit rito. Wala ding alam ang ama niya sa kanyang ginawa. Dustin, mabutit na padalaw ka, kumain ka na ba, ipaghahain kita? Ani nang ginang na makita nito ang binata. No thank you Tita Imdon, kumain na kami ni Kimi bago kami umuwi rito. Magalang itong sabi. Oo, ganun ba, hindi mo man lang sinabi na magkasama kayo Kendra? Bakit ko naman sasabihin pa sa'yo, malaki na ako at kaya ko ng sarili ko? Masungit na ani ni Kendra na pahiya si Miranda sa harapan ng binata at gusto niyang kutusan ang dalaga. Pero hindi niya magawa dahil hindi pwedeng makita ni David ang totoong siya, pero sa susunod magpapaalam ka na. Mabutit nandito na kayo Kendra. David, kaagad nag-iwas ang tingin si Kendra sa kanyang ama ng madako, sa kamay niya ang tingin nito, sumunod, kayong dalawa sa akin, kaagad na tumalikod si Leonard at hindi pinansin ang asawa na nakaupo sa pang-isahang sofa. Pagdating nila sa library, ay kaagad na pinaupo ni Larry ang dalawa. Ano itong nababalitaan ko na nagpakasal na kayong dalawa nang hindi nagpapaalam sa akin? Mahihimo ni Leonard ang galit. Totoo ang nabalitaan mo, bakit anong problema? Matalim na tingin ang ipinukol ni Lar sa anak niya. Pero bale, wala lang kay Kendra. Wala ka na bang ibang sasabihin? Pwede na ba akong lumabas? Hindi na hinintay pa ni Kendra na sumagot ang ama. Diretso na siyang lumabas sa library, habang naiwan naman si Leonard at David. Ang anak mo mismo ang nagyaya na magpakasal na kami. Kahit magulang ko nga, hindi alam ang ginawa namin. Hindi ko na alam kung paano paamuhin ang batang yan, kaya sana ay gabayan mo siya. Kung kaya mo siyang itwid mo siya. Wala na akong magagawa. Kasal na kayo, kaya may karapatan ka na sa kanya. Umaasa ako na hindi mo siya sasaktan at hindi mo sasamantalahin ang kahinaan niya. Makakaasa kang hanggat hindi niya ako natututunang mahalin, ay rerespeto ko ang desisyon niya. Salamat. Nakipagkamay si Leonard sa lalaki at sabay na silang lumabas ng library. Nakarating sila sa sala na wala na roon si Kendra. Sir, nasa swimming pool po si Ma'am Kendra. Sage, salamat. Kaagad na pinuntahan ni David ang asawa sa likod ng bahay. Hindi pa man siya nakakarating doon, narinig niyang sigawan ang dalawang tao. Malandi ka. Alam mong mahal ko siya, di ba? Pero nilandi mo pa rin siya, para ikaw ang piliin niyang pakasalan. Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Jessica, galing kay Kendra. How dare you na sabihing nilalandi ko ang lalaking gusto mo? Baka nakakalimutan mo na wala kayong relasyon, dahil ikaw lang naman ang nag-a-assume na mahalin ka rin niya. But sorry ka na lang because I'm his wife now at hindi ko hahayaan na mapalapit ka pa sa kanya.
Akmang sasampalin ni Jessica si Kendra nang may pumigil sa kamay niya. What are you doing? Parang naistatwa si Jessica nang marinig ang barito ng boses ni David na nasa likuran niya. Dustin. Nautal na sambit niya sa pangalan ng lalaki. Huwag na huwag mong susubukan na ilapat yang kamay mo sa mukha ng asawa ko. Galit na sabi ni David sa dalaga. Napaatras si Jessica nang makitang para na siyang kakainin ni David ng buhay. Unang pagkakataon na tinignan siya nito ng ganon. Wala akong ginawa sa kanya. Wala kang ginawa. Kita ko mismo sa dalawa kong mga mata kung paano mo saktan sana ang asawa ko. Hindi. Totoo yan. Palabas nyo lang yan, hindi ba? Anong akala mo sa amin? Sinungaling katulad nyo ng ina mo. Akmang lalapitan na ni Kendra ang dalaga nang pigilan siya ni David. Hayaan mo na siya. Let's go. Inakay na ni David ang dalaga't sinakay sa kanyang kotse. Saan tayo pupunta? At MY House. What? Kasal na tayo kaya gusto kong nakabukod na tayo. Biglang napapreno si David at muntik nang mauntog si Kendra kung wala pa siyang seatbelt. Siguradong nauntog na siya. Ano ba? Papatayin mo ba ako? Galit na bulyaw ni Kendra sa asawa. Kung kakausapin mo ako, huwag mo akong sinisigawan dahil pinakaayaw ko sa babae yung mabunganga. Napanganga si Kendra dahil sa sinabi ng lalaki sa kanya. Inaandar ulit ni David ang sasakyan at hindi na nagsalita pa. Ganon din si Kendra. Nakarating sila sa mansyon ni David na walang kibuan. Pagbaba ni Kendra sa kotse ay laglagang panga ni Kim sa nakikita. Kung malaki kasi ang bahay nila, mas malaki itong kila David at sobrang ganda pa. Gusto kong dito tayo titira. Bubukod tayo sa iyong ama. Hindi ko hahayaan ang dalawang yon na magpakareyna at prinsesa sa pag-aari kong pamamahay. Kukunin ko ang lahat ng alam kong para sa akin, may diing sabi ni Kendra. Ang tigas din pala ng ulo mo, pero sige, pagbibigyan kita. Lihim na nagpasalamat si Kendra. Hindi niya kasi hahayaan na magpakasaya ang madrasta niya sa kanyang bahay. Pagpasok nila sa loob ay lalo pang napanganga si Kendra sa ganda noon. Let's go. Hinila ni David ang asawa papunta sa taas at dinala sa kwarto niya. Ito ang kwarto natin. Kwarto mo lang dahil hindi naman tayo dito titira. Putol ni Kim sa asawa niya. Inaamin niyang maganda't malaki ang kwartong yon. Pero mas gusto niya pa rin ang kanyang kwarto. Hindi rin nagtagal ang dalawa sa mansyon nila David. Umuwi rin kaagad sila dahil yun ang gusto ni Kim. At bakit ka pa bumalik rito? May asawa ka na. Hindi ba dapat wala ka na rito? Panener mo ni Jessica sa kapatid niya. Bakit ko naman iwanan ang sarili kong bahay? Ako ang may-ari ng bahay na, kaya mananatili ako dito, hanggang kailan ko gusto at tigil-tigilan mo ako ha. Baka gusto mong palayasin ko kayo rito ng ina mo. Hayop ka. Wala kang karapatan na gawin yan sa akin dahil. Dahil anak din ako ni Daddy, galit na sabi ni Jessica. Anak ka lang niya sa labas at hindi sa mama ko, kaya huwag kang mag-asyume na may karapatan ka sa bahay na, dahil ni Katiting wala kang karapatan sa bahay na to. Kimberly na paismid si Kim nang marinig ang galit na boses ng kanyang ama. Oh, ayan, nandyan ang tagapagligtas mo. Magsumbong ka na sa kanya. Tumalikod si Kim na walang paalam at sumunod din naman si David sa asawa niya. Pagdating ni Kim sa kwarto niya ay pinagsusuntok niya ang unan sa kanyang kama. Nagkakapaan pamilya ang kanyang ama. Are you okay? Napalingon si Kendra sa nagsalita. Galit ka rin ba sa akin? Bakit naman ako magagalit sa'yo kung wala ka namang ginagawang masama? Umiyak si Kendra habang nakaupo sa kama. Gusto lang naman niyang mahalin at pahalagahan din siya ng ama tulad ng sa kapatid niya. Pero hindi yun maibigay ng ama sa kanya. I know na gusto mo lang na makuha ang atensyon ng iyong ama. Alam kong naiinggit ka lang sa kapatid mo. Hindi ako naiinggit sa kapatid ko, dahil wala akong dapat na ikainggit sa kanya. Ayon naman pala'y, pues, ipakita mo na hindi ka naiinggit sa kanya. Kaya kailangan mong ipakita na matatag ka. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako. Sasamahan kita sa laban mo, pangalo ni David sa asawa niya. Humagulgol si Kendra sa bisig ng asawa niya, habang haplos naman ni David ang buhok nito, na siyang nagbigay na magaan na pakiramdam sa asawa niya. Matapos umiyak ay gumaan na ang pakiramdam ni Kendra. Are you okay now? Thank you. Marahang tumango si Kendra at hinayaan ng asawa na pumiki. Kahit nakatulog na si Kendra, ay may luha pa rin ang mga ito, kaya parang kinurot ang puso ni David na nakatingin sa kanyang asawa. Ang pinakaayaw niyang makitang umiiyak ang babaeng pinakamamahal niya. I'll promise you, I'll give you everything. Makita lang kitang masaya, mahinang sabi ni David, habang hinahalikan ang noo ng asawa niya. Pagbaba ni David sa sala ay nakita niya roon si Jessica at ang kanyang ina. Kamusta na si Kendra? Nakatulog na siya.
Papaano mo nagawang pakasalan si Kendra nang hindi nagpapaalam sa ama niya at sa amin ng kapatid niya? Ganoon na ba talaga kababa ang tingin mo sa anak ni Leonard, kaya mo siya piniling pakasalan? Kunyaring galit na sabi ni Miranda sa lalaki. Pero ang totoo ay gusto lang niyang i-down ang pagkatao ni Kendra sa lalaki. Tapos na kaming nag-usap ng ang ama niya, kaya hindi mo na kailangan pang sabihin yan, David. Huwag kang magalit kay mama. Gusto lang niya ang makasal ng maayos si Kendra. Pagtatanggol ni Jessica sa kanyang ina. Tumahimik na kayong dalawa. Wala na tayong magagawa pa, dahil tapos na silang ikasal. Ano ang plano mo ngayon, David? Napaayos ko na sa sekretarya kung napagkasunduan natin, and after 2 years pwede nang maanul ang kasal namin. Anya ni David. Lihim na napangiti si Jessica nang marinig ang sinabi ng binata. Magkakaroon na rin siya ng chance para maakit ang binata paghiwalay na ito sa kapatid niya. Mabilis na dumaan ang mga araw. Sa isang bar ay naglasing si Jessica. Walang alam ang ama niya na umiinom siya maliban lang sa kanyang ina, at para maibsan ang sakit na nararamdaman niya, ay uminom na lang siya, hanggang sa tuluyan na siyang nalasing. Masakit para sa kanyang nangyaring kasal ng dalawa, pero wala siyang magawa. Ma'am, tama na po. Lasing na kayo, anya ang isang bartender kay Jessica. Anong lasing? Hindi pa ako lasing. Gusto ko pang uminom. Lasing na, sabi ni Jessica. Pero ma'am. Ano ba? Inom pa ako. Hindi ka ba nakakaintindi? Galit na sabi niya sa lalaki. Baka po kasi hindi na kayo makauwi. Uwi lang ako pag si David ang sumundo sa akin. Napakamot ang bartender, dahil sa sinabi ni Jessica. Ma'am, hindi ko po kilala kung sino yung David na binabanggit mo. Hindi mo siya kilala. Wow naman. Hindi mo kilala yung lalaking mahal ko. Yung lalaking inagaw ng walang hiya akong kapatid. Lasing niyang alis. Napailing ang bartender sa inasal ng dalaga. Tawagan mo siya, please. Sabihin mo sa kanya na kunin niya ako rito, utos niya sa lalaki. Napailing si Edward na kinuha ang cellphone ni Jessica at tinawagan ng numero na sinabi nito. Kalalabas lang ni David, galing sa banyo, nang magring ang cellphone niya. Nang makita kung sinong tumatawag ay kaagad niya itong sinago. Hello, nangunang bati ni David. Ang lalaki ang sumagot sa kabilang linya. Pasensya na sir. Ikaw kasi ang gusto ni Ma'am na sumundo sa kanya dito sa bar. What? Lasing na po siya sir at ikaw ang pinatatawag niya para sumundo sa kanya rito. Napabuntong hininga si David at tinanguan ang lalaki. Kahit hindi naman kita ang pagtango niya sa kanyang kausap. Aalis ka kaagad, natanong ni Kendra ang makitang nakabihis ang asawa niya. Nasa isang bar ang kapatid mo. Nalasing na at gusto niyang ikaw ang sumundo sa kanya, ganun ba? Tumango si David sa asawa niya. Sasama ko. No, gabi na. Dito ka na lang at hintayin mo na lang ang pagdating ko. Mabilis lang ako. Hindi rin pwede. Napabayaan ko siya, kahit papaano kapatid mo pa rin siya. Hindi na sumagot si Kendra. Naglakad na lang siya papunta sa kama. Kabagsak niyang inihiga ang katawan at ipinikit ang kanyang mga mata. Mabilis lang na nakarating si David sa sinasabing bar, at pagpasok pa lang niya, ay si Jessica kaagad ang hinanap niya. Nasa dance floor po siya sir. Ayaw niya pong paawat Napilitan si David na puntahan ng dalaga sa dance floor, at pagdating niya roon, ay kita niya kung papaanong hipuin ang isang lalaki ang pang-upo ni Jessica habang sumasayaw. Walang hiya ka. Napahiyaw ang mga tao sa dance floor nang makitang bumulagta na ang isang lalaki doon. David, mabilis na hinila ni David ang dalaga at kinaladkad palabas ang bar. Ano ba? Nasasaktan ako. Ano bang nakain mo? Pumunta ka sa ganitong klaseng bar ha? Paano na lang kung hindi ako dumating sa tingin mo, walang mangyayari sa'yo dito? Buliyaw ka agad ni David sa dalaga. Ano bang pakialam mo ha? Wala ka namang pakialam sa akin, di ba? May pakialam ako sa'yo, dahil kapatid ka ng asawa ko. At kung may mangyari sa'yo masasaktan siya. At masasaktan din ako, pag nakita kong nasasaktan siya. At ako, naisip mo ba ako na masasaktan din, David? Alam mong mahal kita pero sa kanya ka pa rin nagpakasal. Bakit ha? Dahil ba mas maganda siya sa akin? Ganun ba? Maganda rin naman ako, hindi ba, at mas matalino ako sa kanya? At kung pagalingan lang ang gusto mo, mas magaling ako sa kanya. Alam mo ba yun? Hindi yun ang dahilan kung bakit ko siya pinakasalan. Alam kong hindi mo siya pinakas dahil sa kumpanya, kaya mo siya pinakasalan dahil mahal mo siya. Di ba? Di ba? Let's go, iuwi na kita. No, sagutin mo munang tanong ko. Mahal mo ba si Kendra kaya mo siya pinakasalan? Pumasok ka na no? Not until you tell me the truth. You love her, you love my sister, diba? Ano, kontento ka na mahal kang kapatid mo, yan ang totoo.
pero paano naman ako, David? You know how much I love you. Akala mo ba hindi masakit ha? Matagal ko nang pinagdasal na sana, maging akin ka sana, magustuhan mo rin ako. Pero bakit hanggang ngayon wala pa rin wala? Umiyak na ani ng dalaga. Matagal nang alam ni David na may gusto sa kanyang dalaga. Dahil ito mismo ang umamin sa kanya noon. In short, si Jessica mismo ang nanligaw sa kanya. Let's go, hindi na ako sasama sa'yo. Mabilis na humakbang si Jessica at iniwan ng lalaki. Nang may dumaang taxi, ay kaagad niya itong pinara. Napabuntong hininga si David na bumalik sa kotse niya at sinundan ng taxi na sinakyan ng dalaga. Pagpasok pa lang ni Jessica sa kanilang bahay, ay sinalubong na siya ng sampal ng kanyang ama. Larry, ano ba, huwag mong saktan ang anak natin? Sigaw ni Miranda sa asawa niya. Kailan ka pa natutong uminom ha? Galit na bulyaw ni Leonard sa dalaga. Larry, tumahimik ka, isa ka pa kinukonsinti mo yung anak mo kaya nagkakaganyan. Umiiyak na iniwan ni Jessica ang magulang niya at umakyat siya sa kanyang kwarto. Habang si Dusty naman ay kapapasok lang din niya sa bahay at naratnan niyang nagtatalo ang mag-asawa. Palisin mo dito sa bahay ang anak mo, kung ayaw mong kami ni Jessica ang aalis dito. Galit na sabi ni Miranda bago iniwan ng asawa niya. Ako na lang ang magsasabi kay Kendra na umalis na lang muna rito. Anya ni David. Pasensya ka na kung nasasaksihan mo pa kung gaano kagulong pamilya ko. Malungkot na sabi ni Elle sa asawa ng anak niya. It's okay, naiintindihan ko po kayo, salamat, puntahan mo na ang asawa mo't magpahinga ka na rin. Opo. Umalis na si David, habang naiwan naman si Leonard. Habang hinihilot ang kanyang sentido, pagkapasok ni David sa kanilang kwarto, ay wala roon si Kendra, kaya't kaagad niya itong hinanap. Una niyang pinuntahan ng terrace, kung saan palagi ang kanyang asawa, at hindi nga siya nagkamali, nandun nga ito. Kanina ka pa ba? Kaagad na tanong ng dalaga nang makita siya nito. Kararating ko lang, samahan mo akong uminom. Pampatulog lang. Hindi na nagdalawang isip pa si David, sinamahan na niya ang kanyang asawa at sinabayan to sa pag-inom. Naranasan mo na bang mamalimos ng pagmamahal sa taong inaasahan mo na siyang masasandalan mo? Pero kahit anong gawin mo, hindi ka niya pinapansin. Malungkot na sabi ng asawa niya. Nandito naman ako, masasandalan mo ako. Kapag kailangan mo na masasandalan, pinapa ko. Kung palagi lang akong nandito, kapag kailangan mo ako, mabuti ka pa, nandiyan ka palagi. Pero ang daddy ko walang pakialam sa akin. Parang bata na sumbong ni Kendra sa binata lasing na ito, kaya hindi niya alam ang iba pa niyang sinasabi. Tama na, lasing ka na, maghating gabi na rin, kailangan mo na matulog. No, akin na yan, hindi pa ako. Tapos ubusin ko lang yan. No, ako na ubos ito, para sa'yo, ani ng lalaki. Pero makulis si Kendra, pilit niyang kinukuha ang wine sa kamay ni David, at dahil matangkad to, ay hindi niya ito madaling maabot sa inis niya sa lalaki. Ay kinagat niya ang kamay nito, napamura naman si David, dahil sa ginawa ng dalaga na ibaba niya ang wine. Pero dahil malikot ang dalaga ay na out of balance si David, kaya pareho silang natumba. Are you okay? Nag-aalalang tanong ni David, and hindi nagsalita ang dalaga. Nang mapagtanto ang posisyon nila ay mabilis na babangon sana si Kendra. Pero pinigilan ni David ang katawan niya, pareho silang nakatitig sa isa't isa, hanggang sa kusang naglapat ang labi nilang dalawa. Napang si David ang maramdaman na hindi marunong humalik ang dalaga, ibig sabihin ay ngayon lang ito. Nahalikan David, paungol ang tangkang pagpigil sana ni Kendra sa paglalakbay ng kamay ng asawa sa katawan niya. Tell me kung gusto mong ihinto ang ginagawa ko, malaming na ani ng lalaki kay Kim. It's okay, ituloy mo lang. Nang may permiso na galing sa kanyang asawa ay mabilis niya itong binuhat nang hindi pinuputol ang paghalik niya rito. Hanggang sa maramdaman na lang ni Kim na nasa kama na siya, parehong nag-init ang katawan ng dalawa. Kaya't hindi na nila napigilan ang bugso ng kanilang pangangailangan, at may nangyari talaga sa kanila. Senorito David, Senorita Kim, nakahanda na po ang breakfast sa baba, magalang na sabi ng katulong sa mag-asawa. Susunod na kami, ani David sa katulong. Mahina lang ang boses niya, dahil tulog pa si Kendra sa dining area, ay hindi nagsasalita si Jessica. Asa na ba si Kendra? Bakit ang tagal-tagal niya? Kanina pa ako nagugutom, reklamo ni Miranda. Nasa na si Kendra? Masama pong pakiramdam niya. Dadalhan ko na lang siya ng pagkain sa taas, ani ni David. Maaliwalas ang mukha ni ito, kaya alam ni Jessica na may nangyari sa pagitan ni David at Kendra, kaya't mas lalo lang siyang nagselos. O sige, magpatulong ka na rin sa katulong na magdala ng pagkain niyo sa taas. Tumango lang si David at iniwan ng banan sa mesa. Hindi ka na sana nag-abala, paalis, Simbelisa. Lalaki, alam kong masakit pa yang nasa pagitan ng hita mo, kaya hayaan mo na lang ako na alagaan ka, dahil ako naman ang dahilan kung bakit ka nag-enga ganyan. Nakangiting sabi ni David na mula ang pisngi ni Kendra. Dahil sa hiya sa kanyang asawa, sa tuwing sumasagi sa isip niya ang nangyari sa kanila, ay kaagad na nag-init ang pisngi niya. Ako na diyan, no, hayaan mong alagaan kita ngayon, kaya sige, naibuka mo na yung bibig mo, Liz. David, walang choice si Kim, kung hindi ang kumain, habang sinusubuan siya ni ang
Nag-isa rito sabay, kuha ni David sa kamay niya itinapat sa kanyang dibdib, kung saan naroroon ang kanyang puso. Alam kong takot kang magmahal at nandito lang ako, para intindihin ka. Huwag kang matakot na sumubok, dahil masarap mabuhay kung puno ka ng pagmamahal, ani David sa asawa niya. Papaano naman ako susubok kung pati ama ko, hindi ko naramdaman na mahal niya ako. Ngumiti si David na matamis at pinahid ang luha ng asawa niyang nagsasalita. Mahal na mahal ka ng iyong ama, Kim. Pero hindi mo lang nakikita, dahil nabulag ka sa selos na nararamdaman mo sa kapatid at madrasta mo. Pero subukan mong magpatawad, sinisiguro ko na makakamit mo ang pagmamahal at kaligayahan na matagal mo nang inaasam-asam na makamit, ani David sa asawa niya. Hindi ko sila mapapatawad sa ginawa nilang pang-aapi sa akin. Kinuha na nila lahat sa akin. Sa tingin mo ba ganun lang sila kadaling patawarin? Naiintindihan kita, nandito lang ako para sa'yo. Gusto pa sanang sabihin ni David kung ano ang kalagayan ng kapatid nito ngayon. Pero sa nakikita niya, ay hindi pa ngayon ang oras para malaman ito kung anong nangyari sa kapatid niya. Sa mga araw na nanatili si David sa tabi ni Kendra ay nasabi niya sa sarili na hindi nga siya nagkamali kay Kim. Dahil sa asawa niya naramdaman niya ang saya na hindi niya naramdaman noon, kahit may pera naman siya sa kapalang din niya nasabi na hindi basihan ang pera para sumaya ka ng lubusan. Wife, luto na, kain na tayo. Pwedeng hindi na lang kumain ng kanino, mabilis ang sagot ni David. Ano na lang ang kakainin ng anak natin, kung hindi ka kakain? Tandaan mo na kailangang busog ka palagi, para busog din ang babi natin. Mapili si David, kaya tumango na lang si Kendra, at hindi na nagsalita pa, kahit ayaw niya talagang kumain ng kanin. Nakatitig lang si David sa asawa habang kumakain to. Minsan ay sumusulyap din si Kendra sa kanya. May problema ba? Kanina pa kitang napapansin. May gusto ka bang sabihin? Tanong ni Kim sa asawa niya. Napabuntong hininga si David, bago sinagot ang asawa niya. About Jessica. Bakit biglang nawala ang anggan ni Kim sa pagkain pagkarinig sa pangalan ng kapatid niya? She is in a mental hospital. Agad na napaangat ng tingin si Kendra, dahil sa narinig. Apanong nasa mental siya? Huwag mong sabihin na. Yes, matagal na palang may problema sa mental health ng kapatid mo. Pero dahil sa gusto ng iyong madrasta, ay kaya niya nagawa mga bagay na hindi dapat. Marami na palang nangyari, habang wala ako. Sa pag-alis mo sa bahay niyo, marami nang nagbago. Kamusta na si Daddy? Hindi maayos ang lagay niya. Bigla na lang kasi siyang nawalan ng lakas nung una, at hindi rin siya naasikaso na maayos na madrasta mo, dahil abala rin siya kay Jessica. Paliwanag ni David. Totoo nga ang karmano, Anya. Kailangan ka ng iyong ama, Kim. Walang ibang makakatulong sa kanya, kung hindi ikaw lang. Kailan tayo babalik na Manila? Bukas na bukas rin, mabilis ang sagot ni David sa asawa niya. Tulad ng napag-usapan nila ay maaga nga silang lumuwas na Maynila. Pagdating doon nila Kim, ay ang kanyang ama kaagad ang hinanap niya. Nasa ospital pa ang iyong ama, napalingon si Kim sa asawang nagsalita. Wala kang sinabi na nasa ospital ang daddy ko, Galit na sabi ni Kendra, at matiim ang tingin na ipinukol sa asawa niya. Dahil ayokong mabigla ka pag nalaman mo ang kalagayan niya. Ibinilin din niya sa akin, bago siya maaksidente na huwag kong sasabihin ang totoong nangyari. Pero oras na siguro, para malaman mo ang totoo. Anong ibig mong sabihin? Gumaralgal ang boses ni Kim, at hilam sa luha ang mga mata niyang nakatingin sa asawa niya. Sinadya ang pagkakaaksidente ng daddy mo. No, hindi yan totoo. Wala akong alam na may kaaway si daddy Alam ko at naniniwala ako may pinaghihinalaan na akong tao. Pero wala pa akong sapat na ebidensya. Sinong tinutukoy mo? Gusto ko rin siyang makilala. Ayaw sanang sabihin ni David kung sinong tinutukoy niya, pero mapilit ang asawa niya. Buhay ka pa pala, sarkastikong sabi ni Miranda nang makita si Kendra na pumasok sa loob ng kwarto ni Leonard. Oh, bakit? Akala mo ba patay na rin ako? Balik na tanong ni Kim sa madrasta at binangga ang balikat nito, para makadaan siya papunta sa kanyang ama. Dad, nandito na ako. Gumising ka na, kailangan pa kita. Kailangan ka pa namin ang apo mo, emosyonal na sabi ni Kim, habang yakap ang katawan ng kanyang ama. Lumayo ka sa asawa ko. Wala kang karapatan na lapitan siya, dahil wala kang kwentang anak. Napatigil sa pagsasalita si Miranda nang isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi niya. How dare you to slap me? Galit na sabi ni Miranda, kay Kendra at manggagantihan din niya ito nang saluhin ni Kim ang kamay niya. Sa tingin mo ba hahayaan pa kitang saktan ako? Nagkakamali ka dahil simula sa araw na to wala ka ng karapatan pa na umapak sa ospital na ito, at sa pamamahay na pag-aari ko,
May ding sabi ni Kim sa madrasa niya. No, hindi mo pwedeng gawin sa akin yan, hindi mo ako papaalis sa bahay ng yung Yeme. Dahil asawa niya ako, akin ang pamamahay na yon, kaya paalisin ko ang mga taong ayaw kong tumira doon, ako lang ang may karapatan sa bahay na yon. Dahil ako lang ang tunay na anak. At hindi ang anak mo, pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo sa daddy ko, sisiguraduhin ko na mabubulok ka sa kulungan. Miranda, galit na sabi ni Kim sa madrasa niya. No. Ako ang asawa ni Leonard, kaya ako ang mas may karapatan, at ang anak ko. Dahil kasal kaming dalawa, wala kang karapatan. Dahil hindi kayo kasal ng daddy ko. Dahil fake ang marriage contract nyo ni daddy. At huwag mong ipapaangkin ang anak mo sa daddy ko. Dahil kung siya napaniwala mo, pues ako. Hindi, dahil alam kong hindi anak ni daddy si Jessica, hindi ko siya kapatid. Galit na sigaw ni Kim. Biglang namutla si Miranda. Dahil sa narinig niya, at anong gusto mong palabasin na niloko ko lang ang daddy mo? Alam mo bang kaya kitang sampahan ng kaso sa pambibintang mo sa akin? Lumalaban pa rin na ani ni Miranda. Tama nga sila, maitim ang budhi mo. Dahil pati anak mo na alam mong may sakit sa pag-iisip na gawa mo pang gamitin. Para sa pansarili mong kapakanan. Hindi ka magtatagumpay sa plano mo, pinapangako. Kung ako pa rin ang mananalo yan, ay kung makakalabas ka pa rito ng walang posaspag. Bayaran mong ginawa mong pagtatangka sa buhay ni daddy, sisiguraduhin kung hindi ka na makakalabas pa ng kulungan. Biglang nataranta si Miranda, kasabay ng pagbukas niya ng pinto, ang pagdating ng mga pulis, kaya napaatras siya pabalik sa loob. Anong ibig sabihin nito? Sumama ka na sa kanila. Dahil hindi ko hahayaan na hindi ka madakip sa araw na, ilabas niyo na po siya rito, no wala akong kasalanan. Wala kayong ebidensya na ako nga ang nagtangka sa buhay ni Leonard. Hindi niyo pwedeng gawin sa akin to, hahanapin ako ng asawa ko, Leonard. Hanon, gumising ka, tulungan mo ako. Halos magwala na si Miranda. Pero hindi siya pinapakawalan ng mga pulis. Are you okay? Naluluhang yumakap si Kim sa asawa niya, na kaagad namang ginantihan ni David. Matapos sampahan ng kaso ni Kim, ang kanyang madrasa, ay tumawag din ang nurse na nag-aalaga sa kanyang ama na nagising na ito at gusto siyang makita. Tita Hi, dahan-dahan lang sa paglalakad, baka mapano ka pa sa ni David sa asawa niya. Dahil halos takbuhin na lang ni Kim ang halway ng ospital papuntang kwarto ng kanyang ama. Daddy Kendra, mabuti naman po't gising ka, na masayang sabi ni Kim sa ama. Patawarin mo ang daddy, anak, na bulag lang ako sa pagmamahal ko kay Miranda, kaya't napahaan na kita. Pero maniwala kang mahal na mahal kita, Kimi. Lalo lang naiyak si Kendra sa itinawag ng kanyang ama sa kanya, kasi ang palaging itinatawag ni Leonard sa ana niya kapag nilalambing niya ito noon. Matagal na po kitang pinatawad, dad, lumaban ka lang ha, dahil kailangan ka pa namin ng apo mo. Masaya akong malaman na magkakaapo na ako, anak. Pero hindi ko na kaya, Kimi, gusto ko na magpahinga, no dad, please. Huwag mo akong iwan, huwag kang bumitaw, please. Umiiyak na sabi ni Kim sa ama. Mahal kita, Kimi, anak. Daddy, ino, umiiyak na tawag ni Kim sa kanyang ama. Tuluyan ng binawian ng buhay ang ama ni Kendra sa ospital, at halos ikamatay na niya ang sobrang sakit na nararamdaman niya. Nang malaman ni Miranda na patay na ang kanyang asawa, ay sobrang sayang nararamdaman niya, dahil sigurado siya na may mamanahin siya at ang anak niya sa mga kayamanan nito. Pero ganun na lang ang pagkalaglag ng balikat niya na malaman na wala ni isang pisong iniwan sa kanya, maliban lang kay Jessica, na itino ni Lar na tunay niyang anak. Bakit 5% lang ang iniwan ni Lar kay Jessica? Hindi ako naniniwala na yan lang ang iniwan ni Lar sa anak niya, umalma si Miranda sa sinabi ng abogado ni Leonard. I'm so sorry, Miranda. Pero matagal nang alam ni Leonard na hindi siya ang ama ni Jessica, kaya yan lang ang ibinigay niya. Pasalamat ka na lang at may natanggap pa si Jessica. Kahit papano kasalanan mo lahat to, kung hindi dahil hindi magkaganitong buhay namin ang anak ko. Galit na ani ni Miranda. Pero hindi siya pinatulan pa ni Kendra, hinayaan niya lang to na magsalita siya na masama. Maawa sana siya sa madrasta. Pero sa pinapakita nito, ay lalo lang siyang nawalan ng gana dito dinala. Nanang mga pulis si Miranda, matapos basahin ng abogado nito ang last will ni Leonard. Gusto sana ni Kim na magsisi na ang madrasa sa ginawa nito. Pero hanggang sa mga oras na yon, ganun pa rin si Miranda. Wala pa rin onong ipinagbago. Ano ng plano mo ngayon? Tanong ni David sa asawa niya nang wala na si Miranda. Sa harapan nila, gusto kong bisitahin si Jessica sa mental. Sasamahan kita, salamat. Sobrang awang naramdaman ni Kendra sa dalagang nakayuko lang habang nilalaro ang kamay niya. Dustin, mahal na mahal kita at gusto kong gagawa tayo ng maraming anak, ani nito. Habang kausap ang isang laruan na pinangalanan nitong David simula nang madala siya rito, ay ang pangalan ko, na palaging binabanggit niya, Jessica. Mahina niyang tawag sa dalaga, tumingin lang ito sa kanya. Pero ibinalik din kaagad nito ang tingin sa hawak niyang laruan. Alam ni Kendra, na isa siya sa dahilan na naging ganon ang buhay ng dalaga. Pero wala siyang magawa, dahil mahal din niya ang lalak. Malungkot ka na naman, ni David sa asawang nakatingin sa malawak na karagatan. Naisip ko lang kung buhay pa si Daddy hanggang ngayon, sigurado akong masaya siya ngayon, kasamang apo niya. Alam kong masaya na siya ngayon. Kung nasan siya, lalo pat nakita kanyang masaya na kasama kami ng mga anak natin, yan ang malaking ipinagpapasalamat ko, kayong pamilya ko.
ikaw, at ang dalawang anak natin masaya rin kami, na may isang Kendra na mahal kami ng mga anak ko. I love you mo David, o mamaya na kayo maglambingan. Pumunta na kayo rito at luto na itong niluluto ko anyan ang ina ni David, kasama nila ito, at ang kanyang ama sa pagbabakasyon. Sabay na naglakad ang dalawa pabalik sa kanilang cottage, kung nasaan ang kanilang magulang wakas. TNNANET. Janet, Jessica, Mildred, Miranda, Larry, Leonard, Dustin, David, Kimberly, Kendra, Jerwin, Jason, Annie, Alice.